Isang ganap na po na tropical depression o mahinang bagyo sa forecast ng Japan Meteorological Agency, ang LPA po na nasa loob ng ating bansa. Meron na rin po mga lugar na apektado ng trap o extension po ng kanyang hangin na nakakaranas po ng mga pag-ulan ngayong araw po ng Sabado. Aalamin din natin ang patuloy na paglapit at direction po ng Super Typhoon Dolphin at nakikita itong papasok sa PAR pero hindi naman magkakaroon ng direktang paglandfall. Palalakasin lamang nitong epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Alamin din natin ang iba't ibang weather system na patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho natin ipagpatuloy, syempre huwag niyong kakalimutan na i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel para lagi kayong ma-update at malaman din ng mga kababayan natin ang lagay ho ng ating panahon. Ito po muli si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Sabado, August 1 na po, 2026. So dito po muna natin sisimulan. Ito pong low pressure area, isang ganap na po ito na bagyo sa forecast po ng Japan Meteorological Agency. Pag sinabi ho natin mahinang bagyo o tropical depression, nagtataglay po ito ng hangin na 39 to 68 kilometers per hour. At mas kakaunti yung lakas ng hangin na meron dito, pero marami namang ulan ang ibinibigay nito sa mga direktang lugar na apektado. So ito po, sa area po ng Bicol Region, kasama po ang Eastern Visayas, Central Visayas, Negros, kasama ang Panay Island, Masbate, Romblon, Northern Mindanao at Eastern Mindanao ay mag-ingat po sa banta ng mga isolated light rains and heavy rain po lalo ho sa hapon at sa gabi dahil po sa trap o extension po ng hangin nito nga pong tropical depression. Ito po ngayon ay meron pong pangalan na Tropical Depression Luis o Bagyong Luis sa loob po ng ating bansa. Lagi ko sinasabi sa inyo, pag mahinang bagyo, nagkakaroon ng tsansa ito na magkaroon ng landfall scenario. At nangyayari yan ngayon, dito nga po sa panibagong banta po ng sama po ng panahon. Ngayon, babalikan natin ito nga pong tropical depression na yan and tignan muna natin ito nga pong pinaka-latest update no, dito sa Super Typhoon Dolphin at papaano ito makakaapekto po sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Ito pong tropical depression Dolphin sa inilabas ho ng Pag-asa na tinatawag ho natin na tropical cyclone threat potential, consistent po yung kanyang magiging direksyon at lokasyon. Sa pagitan pa rin po yan ng August 1 hanggang August 5, first week po ito ng August, nakikita po ito nalalapit no sa ating Philippine Area of Responsibility. And then pagdating naman po ng August 6 hanggang sa August 12, no, ito mas maganda na advance yung forecast natin. Ito po ipapasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero wala po itong direktang paglandfall o pagtama po sa ating Philippine landmass. Pero dahil nakapasok yan o papasok yan sa loob ng ating PAR, ang habagat ay kanyang palalakasin o magkakaroon ho tayo ng tinatawag na rapid intensification sa southwest monsoon. Tignan nyo mabuti. Pinakita ko sa balita natin nung kahapon no, na itong LPA pwedeng malusaw kung hindi mawawala ang epekto po ng easterlies. Ngayon po, wala po ang easterlies o yung malinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Kaya naman nagtuloy-tuloy po ang development ng LPA at naging isang tropical depression. Ito naman po ang mga lugar na maapektuhan po ng enhanced habagat o southwest monsoon lalo na po sa pagitan ng August 6 hanggang August 12. Mas maganda na updated tayo at alam natin ang mangyayari sa mga susunod po na mga araw. Inaasahan ho no, ang parte po ng Ilocos Region, ang Central Luzon, lalo na po ang Metro Manila, Calabarzon, ang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Western Mindanao ay posible pong maapektuhan ng extension po ng hangin ng habagat o southwest monsoon. Ganito po, magiging malakas ito dahil nga po yung hahatak sa kanya o magpapalakas dito sa habagat ay isang ganap po na Super Typhoon Dolphin. Ito para hindi po kayo maguluhan no. May dalawang pangalan kasi na bagyo na kumakalat ngayon. Meron pong Luis at merong Maymay. Ito pong LPA na develop na bilang tropical depression. Tinatawag na ho ito ngayong bagyong Luis. Ito naman pong Super Typhoon Dolphin, bagamat international name niya yung Dolphin, tatawagin naman yung bagyong Maymay pag nakapasok na sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, huwag kayong mag-alala dahil hindi naman direktang tatama yung pinakamata niya o
pinakasentro sa ating kalupaan o sa ating Philippine landmass. Pero kinakailangan pa rin po nating mag-ingat, no? Dahil nga po nagbabago ang direksyon at lakas po ng isang sama ng panahon o ng isang bagyo. Sa area naman po ng Luzon, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, mag-ingat din tayo sa banta po na tinatawag natin na mga localized thunderstorms. And ang localized thunderstorms, tuwing hapon po at sa gabi yan na nagpapaulan, and usually talaga tumatagal yung mahinang thunderstorms ng 30 minutes hanggang 45 minutes. Meron pong malakas na thunderstorm, ito po yung severe na tumatagal ho ng 1 hanggang sa 2 oras. Kaya kung minsan wala naman tayong bagyo pero nakakaranas tayo ng mga biglaang bugsol ng mga malalakas na mga pag-uulan, dahil po yan sa thunderstorms. Kaya nga lagi kong pinapaalalahanan yung mga kababayan natin lalo sa low-lying areas, kinakailangan po mag-ingat at maging alerto. Eto naman, marami nagtatanong sa atin na ito nga pong Tropical Depression Luis o Bagyong Luis sa loob ng ating PAR ay lalakas ba sa pagiging typhoon o super typhoon category. Dinouble check po natin, no? Ganito po ang mangyayaring senaryo para mas maunawaan ho ninyo. Ito pong Tropical Depression na ito sa ngayon mahina pa, which is category 1 pa lamang. Pero kapag inabutan po o nanatili pa rin o hindi nalusaw itong tropical depression at lumakas na ang habagat at naging ito ay mas nangyari na yung rapid intensification sa habagat dahil palalakasin niya ng super typhoon Dolphin, may tendency na lumakas po ito nga pong Bagyong Luis o Tropical Depression Luis. Pero dahil same po silang hahatakin ngayon ng Super Typhoon Dolphin, pwede hong itong Tropical Depression o mahinang Bagyong Luis ay hatakin po ng mas malakas na bagyo. Kapag ka naging Bagyong Maymay na, ito nga pong Super Typhoon Dolphin, magkakaroon niya ng kombinasyon o pagsasama o pagsasanib po ng lakas ng 2 bagyo. So yun po ay talagang asahan natin na mas magiging doble po ang lakas. Pero kung titignan nyo naman, pag hinatak ng malakas na bagyo ang mahinang Bagyong Luis, ay sabay silang lalabas po ng ating PAR. Pero maiiwan naman po ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Actually, mas lumalawak pa nga po, no? Umaabot na sa parte ng Luzon, ng Metro Manila, yung extension o trap po ng habagat o southwest monsoon. Ito dapat maunawaan natin. Noong mga nakarang araw, wala tayong epekto ng habagat dahil nangyari po yung monsoon break. And then lagi ko sinasabi, 1 hanggang 2 linggo na yung pinakamatagal po ng monsoon break. Kapag walang bagyo na malakas na pumapasok sa ating PAR, hindi po natitrigger ang habagat para ito ay magkaroon ng tinatawag natin na rapid intensification. Kapag naka-monsoon break, pumapalit naman ng easterlies o maalinsangang hangin po na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ang easterlies naman po, yan naman yun po yung pumapatay o nagpapahina po sa mga may hinang low pressure area o may hinang bagyo. Ang ibig kong sabihin, nilulusa po ng easterlies yung mga low pressure area. Noong nakarang update natin, 2 LPA. Yan pong nasa loob, nasa labas pa yun noong nakaraan at meron tayong isa na nalusaw po sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Yun po ay nilusaw ng easterlies at eto naman pong nabuo nga po na LPA at isang ganap na tropical depression, hindi na pinahina ng easterlies dahil po sa epekto ng unti-unting lumalakas po na habagat o southwest monsoon. Kailangan po mga kababayan na mas maunawaan natin na nag-iiba po ang senaryo ng lagay ng ating panahon. Depende po sa bagyo o LPA na pumapasok po sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Ngayon po i-explain ko sa inyo yung mga kategory ng mga bagyo at kung paano magiging lakas, no, kung paano magiging gaano kalakas etong Tropical Depression na Luis at ito pong Super Typhoon Dolphin. Pag sinabi ho natin na category 1, ito, makinig po kayo. Yan po ay nagtataglay ng 39 to 61 kilometers per hour. Pasok dyan yung Tropical Depression Luis. Ang tanong, lalakas ba yan sa pagiging category 2 hanggang category 3? Yes, may chance ang lumakas yan pag pinalakas yan ng habagat at ito pong Super Typhoon Dolphin. Dalawa ang magpapalakas po sa Tropical Depression na ito. Etong habagat at yung Super Typhoon Dolphin. Ito naman pong category 2 natin ay nagtataglay lamang ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour na lakas po ng hangin. Kapag meron tayong category 2 na bagyo, kinakailangan po limitahan ang paglabas po, no, sa mga bahay dahil kahit papaano maraming ulan pong binibigay nito. Pag category 3 naman, meron tayong lakas ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour na lakas po yan. Ito yung pinakadelikado, yung category 4 at category 5, Typhoon at Super Typhoon. Etong Super Typhoon Dolphin, pasok ho yan sa pagiging category 5, which is nagtataglay ito ng hangin
hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour hanggang 200 po pataas. So pag super typhoon, yan po ay meron tinatawag na life-threatening po na lakas ng hangin. At hindi yan talaga biro. Yung mga matitibay na mga puno, kahit concrete pa, matibay yung bubong, kayang-kaya pong iangat yan o itumba po ng malalakas po na bagyo. Pero ngayon, wag muna tayong masyadong mangamba at matakot bagkos yung super typhoon Dolphin naman ilalabas din ng ating pat matapos itong pumasok, no, sa pagitan po ng August 6 hanggang sa August 12, no, second week pa po yan. Pero bakit ko binabalita kahit matagal pa? Para humapaghandaan natin. Kaya yung nagko-comment, kuya, masyado pang malayo pero binabalita mo na. Pero syempre, kailangan natin para mapaghandaan ho. Alam ko yung ibang mga solid viewers ko and subscribers ko po dyan, naunawaan nila. Eto ho, no, balikan natin yung tropical depression at super typhoon Dolphin. Bigyan ko muna kayo ng paalala. Unang-una, ilang araw bago po dumating o magbigay ng mga pag-ulan po o mga bagyo, kinakailangan maging handa tayo. Ang isang tropical depression, yan po ay merong warning lead time na 36 hours. It means yung mga direktang lugar na apektado nito, kahit nakataas yung wind signal sa mga lugar ho ninyo, hindi automatically mararamdaman o mararanasan po yung epekto ng ulan. Dahil meron nga po tinatawag na warning lead time o yan yung sirkulasyon po ng hangin dulot po ng tropical depression. Pag mahinang bagyo, bakit matagal? Bakit 36 hours? Ito po kasi mahina yung sirkulasyon po ng hangin, mabagal yung ikot ng hangin po ng mahinang bagyo, kaya inaabot ng 36 hours. Unang-una, kailangan po yung mga low-lying area sa Metro Manila, sa Visayas, sa Mindanao, maglinis na po ng kapaligiran. Sinasabi ko ito kasi itong tropical depression Luis, more on mas maraming ulan ang ibibigay nito kaysa sa hangin. Kaya naman yung mga basura itapon sa tamang tapunan, i-plastic ng maayos, hindi po pakalat-kalat. Pangalawa, kinakailangan po natin maging updated sa lagay ho ng ating panahon. Si Kuya Francis nyo, madaling araw pa lamang po, nagpo-post na ako ng update para malaman ng mga kababayan natin and pati yung mga papasok sa eskwela, sa trabaho, yung mga papalaot. Ito yung mga papalaot ho ha, parte po ng mga lugar na binanggit ko, ulitin ko, mamaya dapat po malaman ho ninyo, Eastern Visayas, especially yan yung mga lugar na apektado. At yung habagat naman, by next week, sa kanlurang bahagi ho ng Luzon, kanlurang bahagi po ng Visayas, at kanlurang bahagi ho ng Mindanao ang maapektuhan. Pangatlong paalala, yung mga go bags natin dapat meron nakalagay na flashlight, meron pong medical kit, may tubig, may pera, may pito. Kailangan natin yan on the go, yung bibit-bitin natin. So, hindi lang yan pang lindol, bagkos pang bagyo, mahina man o malakas, kailangan po laging meron. Eto pa, kinakailangan po i-safety rin sa maayos at hindi mababasang lugar yung ating mga dokumento at mga papeles. Alam ko, yung mga kababayan natin, meron sila nakalagay na mga area na mataas, which is doon ilalagay yung mga gamit. I-unplug din natin yung mga appliances natin na hindi ginagamit dahil delikado kapag ka nagkaroon ng biglaang pagbabaha, lalo na sa mga low-lying areas. Yung mga nakatira malapit po sa paanan ng bundok, pwede ho kayong lumikas kung meron po nakataas na heavy rainfall warning sa inyo pong mga lugar. Hindi po ako nananakot, bagkus nagbibigay po ako ng paalala. Ganito talaga si Kuya Francis magbigay ng update. At eto, napaka-importante nito, mag-imbak at mag-stock po tayo ng pagkain. Natatagal po ng pang ilang araw. Kaya ho natin siguro mga 3 hanggang 5 araw o kung sagad natin hanggang sa 1 week para hindi na po tayo labas ng labas. Lagi ko sinasabi, lalo na yung mga nakatira malayo po sa mga city, sa mga syudad, yung mga nakatira sa mga bulubundukin, kailangan may stock po ng pagkain para hindi po tayo mapeperwisyo, mahirapan po lumabas kapag meron pong banta ng mga malalakas at tuloy-tuloy po ng mga pag-uulan. Lalo sa next week ha, meron po tayo pag-uulan dahil sa habagat. Kahit malusaw o mawala itong tropical depression na ito, kahit lumabas na ang super typhoon Dolphin, yung habagat patuloy po magpapaulan yan. At panghuli, kailangan po manalangin tayo sa Panginoon. Ito pong super typhoon Dolphin, answered prayer po tayo, hindi yan tatama sa ating landmass. Ito po ay dadampi lamang o papasok sa PAR pero walang direktang pagtama sa kalupaan. Palalakasin lamang nitong habagat, which is hindi naman ito magbibigay ng sobrang malalakas na hangin. Ang habagat kasi puro ulan lamang ibinibigay niya. Minsan meron tayong mga heavy rainfall warning na aabot po sa 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa mga direktang apektado po na area. Ito po, no,
i-summarize natin po mga kababayan. Unang-una, ang pangunahing weather system po natin ngayon na nakakaapekto po sa malaking bahagi ho ng ating bansa ay ito pong tinatawag natin na trough extension po ng hangin ng Tropical Depression Luis. Huwag kayong maguluhan ha, itong Tropical Depression sa forecast na po ito ng Japan Meteorological Agency, which is mas advanced po yung sistema or mga weather model na ginagamit. Kung sa Pag-asa, ito ay isang ganap pa lamang na LPA, sa Japan Meteorological Agency, isang ganap na po ito na mahinang bagyo. Kaya maging handa at maging alerto po. Ito po, para yung mga papalaot sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, kasama po ang Negros, Panay Island, Masbate, Romblon, Northern Mindanao at ito po ang Eastern Mindanao. By next week naman po, simula po August 5, 6 hanggang sa August 12, makakaranas naman tayo ng mga pag-uulan dulot po ng habagat sa area po ng Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, kasama po ang Bicol Region, Western Visayas at Western Mindanao. Maraming mga lugar ang maapektuhan lalo na po by next week. Kaya ngayon pa lamang po, huwag niyong baliwalain yung update ni Kuya Francis. Kinakailangan po maging alerto po at maging handa tayo. Hindi po ito pananakot, bagkos ito po ay pagbibigay ng paalala sa ating mga kababayan, and hopefully po ma-share nyo to sa ating mga loved ones, sa ating mga kakilala, lalo na sa mga senior natin, mga nanay ho natin. So kung nakaabot kayo dito sa dulo ng ating video, meron tayong Bible verse ngayong araw po ng Sabado, August 1. So, ang ating pong Bible verse, matutuwa ho kayo dito. Ito po yung matatagpuan sa Kawikaan 12:10. Chapter 12 verse 10. Ito po, no? Ang taong matuwid ay mabait sa kanyang mga alagang hayop. Ganda ho, no? Ngunit ang taong masama ay malupit at walang awa sa kanyang mga hayop. So tungkol naman ito sa mga alaga nating hayop, anumang klaseng hayop yan, sa pet, especially sa aso, sa pusa. Alam niyo, totoo po ito, no? Yung mga taong matuwid talaga, nakikitaan talaga sila ng pagiging mabait po sa mga hayop. Hindi lang sa mga aso at pusa, sa lahat po, no? Kasi minsan, pag may nakita tayong aso, pusa, pagka trip natin, yung iba trip, binabato, sinasaktan, marami ho tayong nakikita ngayon. At eto, uulitin ko, ano man yung alaga natin, ano man yung meron sa bahay natin, bahalagahan ho natin. Dahil maliliit man ang mga bagay, mga mayaman, ibon man yan, hindi po yan pinapabayaan ng Diyos. Pinapakain po nila yan. So tayo po na umaasa, o yung mga hayop na umaasa sa atin, alagaan ho natin at wala ho tayong dapat po baliwalain sa mga ganyang bagay. Dahil malinaw po sinasabi sa Kawikaan chapter 12 verse 10, ang taong matuwid ay mabait sa kanyang mga alagang hayop. Ngunit ang taong masama ay malupit po sa kanyang mga alagang hayop. So, yan po muna ang ating latest na update. At idadagdag ulit ito para dalawa po ang memory verse natin, no? John 3:16 po. Baka hindi nyo pa kabisado. Ganito po sinasabi. Gayon na lamang ang pagsintaw, pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkos magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Bago ko tapusin, mag-closing prayer po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito ng Sabado. Sa mga viewers ko dito po sa channel na ito ni Kuya Francis, patuloy mo kami pag-ingatan, gayon din sa banta ng mga sama ng panahon, habagat, tropical depression, malalakas na bagyo. Pag-ingatan mo ang tao po nanonood nito at pati na rin po ang kanyang pamilya. Ito po aming sambot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.